Alright, magandang araw at welcome back. Welcome sa Bets. Okay, pag-usapan po natin itong mga issue na may kinalaman sa politika, business. Kasi di ba itong issue patungkol sa budget, itong BICAM report na may mga blanco pero permado. Okay? Kaya magwa 1 week na. Actually, mahigit niya ata 1 week eh. Okay? Na itong issue na ito ay masyadong malaki ang impact. Malaki ang impact sa ating buhay. Masyado tayong napaisip, nag-alala kung bakit ganito. Ano ang mangyayari kapag ang iba't ibang grupo ay nagsampa ng kaso sa Supreme Court? Tapos ang mangyayari ay i-declare na illegal itong 2025 na budget na ito. Siyempre, abala yun sa trabaho ng gobyerno. Diba? Sana, pwede naman sana iwasan yung mga ganong problema. Kaya lang, dahil nga itong ating mga taong gobyerno ay, ewan ko ba, mahilig gumawa ng mga problema na apektado tayo lahat. Ay ngayon, sa kabila ng ingay na yan, dulot nitong isyong ito, isyong may kinalaman sa BICAM report na ito, ay isa sa malaking tao na may masasabi natin na may obligasyon, may responsibilidad para ipaliwanag sa atin kung bakit ganito. Ay wala. Hindi natin narinig ang kanyang boses para sana magpaliwanag. Itong si Speaker Romualdez. Okay? Wala siya. No? Itong kanyang mga tropa dyan sa Congress ay umiiwas sa media. Ayaw magpaliwanag, ayaw magsalita. Okay? Ngayon, hinahanap natin si Romualdez pero wala siya. Kaya pala, wala siya. Nasa Switzerland. Nasa Switzerland pala siya para umattend ng World Economic Forum. Okay? Nasa Davos. Davos, Switzerland. Ito po ang balita galing sa PNA, Philippine News Agency. Ito po ay pagmamayari ng gobyerno. Sabi dito, Romualdez at WEF, World Economic Forum 2025. Philippines committed to business-friendly reforms. What? Talaga ba? Talaga ba? Alam po ninyo ako personally, parang ang hirap magtiwala ngayon. Mga pangako ng gobyerno, lalo na ito si Speaker, si Presidente Marcos. Sa panahon ngayon, parang ang hirap magtiwala. Kasi nga, alam na natin na marami silang pinangako sa atin, hindi natutupad. Kaya, dahil dyan, anumang gawin nilang pangako, sa ngayon, ang hirap nating paniwalaan. Siyempre, hindi naman tayo masisisi. Hindi nila masisisi ang taong bayan kung bakit ganun ang naging pakiramdam na wala ng tiwala sa gobyerno kasi nga sila rin may kasalanan. Di ba? Sana, dito sa mga negosyanteng ito, mga foreign investor na kinakausap nila, sana wag matulad sa atin na nabudol. Sana wag mabudol kasi ito nangangako sila. Committed daw sila para sa isang friendly business reform. Business-friendly reform. Mahirap sana kung nangako kayo, tinupad nyo, sana ang mga Pilipino ay susuportahan kayo. At pag sinabi nyo, nandun agad ang suporta namin. Kasi, yung mga pinangako nyo, ginagawa nyo. Ang problema, tayo mismo mga Pilipino, walang tiwala kasi nga, kakagawa nila. Di ba? Kakagawa nila.
Ah, ngayon, ito mga foreign investor, hindi naman yan basta-basta maniwala sa mga pangako. Siyempre, yung mga yan, meron dito yung mga ah, foreign executive, ambassador, sa Pilipinas, na, nakikiramdam yan, nag-research yan, kung ano ba ang problema sa bansa, ano ba ang problema na pwedeng makaapekto sa negosyo kung sakaling mag-put up ng negosyo ang mga mamamayan nila sa Pilipinas. Nagre-research yan eh. Inaalam nila yan. Tapos itong speaker, nandoon, nakikipag-usap, yung kanyang bansa, ang kanyang yung ahensya na pinamumunuan ay punong-puno ng issue. Paano mo ngayon mahikayat ang mga foreign investor? Na kung ikaw mismo ay ang inyong ahensya na pinamumunuan ay siyang pasimuno ng issue sa corruption. Paano tayo maniwala yan? Pati mga investor, paano maniwala yan? Siyempre hindi man pwedeng kinausap mo. Tapos pangakuan mo. Agad-agad maniwala sa'yo. Hindi. Titingnan yan. Totoo ba? Totoo ba na itong gobyerno ng Pilipinas maganda manage ng mga negosyante? Maganda pa ang kanilang patakaran? Yun nga lang ang kuryente pagka mahal-mahal. Di ba? Tapos may mga pinafile dyan na bill para amindahan itong mataas na bayaran sa kuryente. Hindi nga maipasa-pasa eh. Di ba? Tapos nangangako kayo. Nangangako kayo na magkakaroon ng mga reforma sa negosyo. Maraming mga kapwa nila congressman dyan nagreklamo. Marami daw sila mga panukalang batas, nakasalang, pero hindi may pasa-pasa. Bakit? Hindi may pasa-pasa. Katulad nitong panukalang batas ni Kong Marcolita. Paragraphs under declared policy ng EPIRA. Opo. Ito yung pangatlo. To protect the public interest as it is affected by the rates and services of electric utilities and other providers of electric power. Ibig sabihin dito, Maproteksyon na ng kapakanan pala ng taong bayan ko, ha? protection ng kapakanan ng taong bayan ay isa sa mga dahilan ang declared policy ng EPIRA. Paano mo gagawin yan kung talagang hindi affordable, kung hindi reliable, kung hindi secured, kung hindi reasonable ang price? Paano mo sasabing you are protecting the public interest? Kasi apektado naman talaga yung services at ng mga utilities kapag ka mataas ang presyo. Ito yung huli. Sabi niya, to establish a strong and purely independent regulatory body and system to ensure consumer protection. Nako. Oho. O yun, liwanag din, Hindi may pasa-pasa. Di ba? Yan po ang halimbawa dyan. Siyempre titingnan nila yan. Magkano ba? Mababa dyan ang kuryente? Maayos ba ang pamamalakad ng gobyerno dyan? Sa Pilipinas? Hindi ba magulo dyan sa Pilipinas? Stable ba ang negosyo dyan? Yung tax dyan? Maayos ba? Titingnan yan eh. Di ba? Tulad ng binabaha. Titingnan lahat yan. Hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Di ba? Ito na nga lang eh. BIR, kahirap-hirap. Pahirapan yung tao. Bakit ka mo? Bakit ko nasabi? Ako lang personal ko Personal ko experience. Ang aking maliit na negosyo, sinara ko na. Siyempre, nag-file ako ng foreclosure. Punta ako sa munisipyo para mag-file ng foreclosure, kumuha ng certificate.
Dahil kailangan sa BIR. Pagdating ng BIR, siyempre lahat, pila doon. Para i-verify kung meron ka mga hindi nabayaran. Ang problema, ang alam ko ako bayad ako lahat, wala akong pending. Lahat bayad ko. Rental, yung rental, tapos yung monthly, quarterly. Ang problema doon sa rental, meron akong 4 na buwan na nakalagay doon sa database ng BIR. Hindi raw ako nakabayad. Meron daw doon hindi nabayaran. 3 years ago na. Rental. 1601Q. Ang bira ito. Siyempre alam ko nagbayad ako. Wala akong mintis. Buwan-buwan nag-remit ako ng withholding tax. Rental. Siyempre nangangapahan ako dun sa pwesto na kung saan may doon yung business kong maliit. Umuupa ako doon. Oo. Ngayon, nung nag-file ako ng foreclosure ba, nakita doon meron daw 4 na buwan, hindi ako nagbayad. Ngayon, siyempre kinokontest ko. Sabi ko, ma'am, ang alam ko, wala akong pending. Bayad ako lahat. Kaya kampante ako. Kaya alam ko, wala akong pending. Advance pa nga eh. Siyempre kinokontest ko. Hindi na pwede. Kasi wala. Ngayon, sabi sa akin, hanapin mo yung resibo. Para patunayan na nagbayad ka. Ngayon, sa medyo may katagalan na, siyempre mag 3 years na 3 years na. Hinahanap ko yung resibo. Kung saan. After nun, di pabalik-balik. Balik-balik. Hindi pwede. Hindi pwede. Ngayon, ang alam ko, kasi minsan hinihiram ng accountant yung mga resibo para siya kasi siya ang yung accountant yung nag-record sa mga books. Kasi may mga books yan may mga ledger, mga tao niya ledger. Ang alam ko hiniram ng accountant yung resibo na yun. Nung pinalo up ko, sabi ng accountant, wala raw sa kanya. Wala raw sa kanya. Ang problema ngayon, sabi ko paano to ngayon? Alam ko bayad ako Hindi naman pwedeng bayaran kong agad-agad. Paano po nakita ko halimbawa yung resibo? Wala na. Mabuti ko i-refund ng BIR yun. Ngayon, mabuti na lang, nakita ko yung resibo. Nasa accountant pala. Okay? Ngayon, ito yun ang problema. Pabalik-balik ka sa BIR, mabuti ko malapit. Yung oras mo, pamasahe mo. Mabuti ko mayaman ka, hindi naman malit na negosyo na naman ang problema doon, yung pagod mo, pamasahe mo, ang gastos mo, abala, tapos, pagdating sa BIR, sasabihin sa'yo, kargo mo yan. Responsibilidad mo yan. Diba? Yan ba walang gagawin ng gobyerno, wala silang solusyon dyan. Di ba dapat, kung nagbayad ang tao at napatunayan, na bayad naman at walang utang, ang pagkakamali sa gobyerno, di ba dapat ang gobyerno may pananagutan? Isa sa issue yan Matagal na yan Di ba? Pahirap sa tao yan. Di ba? Nakapagtataka kung bakit. Bayad ka na, pero wala sa database nila. Paano nangyari? Tapos nasa iyo ang burden para maghanap. Para patunayan nagbayad ka. Di ba nakakalungkot? Pero wala kang magagawa. Wala kang magagawa kasi nga gobyerno sila sila masusunod. Ipipinalty ka pag hindi mo na-provide, hindi mo na patunayan, kahit nabayad ka na, ipipinalty ka nila. Di wow. Kaya buti nakita ko yung resibo.
Balak ko nga pumunta ulit sa BIR pag mayroon akong oras. Para ipasara ko na itong malit na negosyo ko. Logi Nalogi. Kawawa naman. Lungkot ano? Lungkot. Ganun talaga itong mga gawa Wala tayong dapat sisihin. Ganun talaga, hindi naman na lahat ng business maganda. Lumalago. May mga time na malulugi ka talaga. Kaya nasa sa iyo kung paano ka mag-isip. Kung hindi ka naging successful sa isang business, hanap ka ulit ng iba. Try and try. Mga kababayan. Tulad dito yung mga ganong issue, siyempre naisip natin na pag-usapan natin kasi nga, maghanap daw sila ng reforma. Committed daw sila para sa reforma. Para sa negosyo. Tayo nga mga Pilipino, local Hindi nila maayos-ayos ang problema natin. Di ba? Tapos, nangangako sila sa mga foreign investor. Kalokohan. Nakakalungkot sila. Logi ka na nga. Ipapasara mo na. Abala pa. Di ba? Sabi dito ni Speaker Speaker Romualdez has reaffirmed the Philippines' commitment to fostering business-friendly environment through ongoing legislative and regulatory reforms in a meeting with top business executive at the 2025 World Economic Forum. Addressing a breakfast interaction between the Philippines legislation and top business executive in Davos, Switzerland on Wednesday, Romualdez highlights the administration effort to strengthen partnership and attract foreign investment. I wish to emphasize that key objectives of our engagement is to seek the private sector counsel and listen to your concern. Romualdez said, our desire to stimulate national and development that will build durable partnership and attract foreign investment, particularly through continued legislative and regulatory reforms. Nangako sila Ang gaganda ng mga pinapangako ni Speaker. Sana to pa rin nila. Para ang bansa ay hindi mamumukhang kaya-haya. Siyempre nangako ka tapos ang kausap mo, banyaga. Kung hindi mo to pa rin, sino magtitiwala sa'yo, di ba? Yun nga mismo kababayan mo, walang tiwala sa'yo Walang tiwala sa inyong kakayanan. Dahil puro ka pangako, hindi mo tinutupad. Ito pa, sabi niya, Romualdez cited the recently created more corporation recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy laws and cornerstone of government reform agenda. Romualdez also underscored the Philippines' robust economic trajectory, which include 5.5% gross domestic product GDP. Meron ba? Totoo ba? 5.5% na gross development product o GDP last year? Ano ko nga yan, i-research ko nga yan. Para malaman natin kung totoo. Kaya lang hindi ramdam Mataas 5.5, although mas mababa siya kumpara ng mga nakaraang nagdaang taon. Kasi nung mga nagdaang taon 2021 6 to 7% ang GDP. Pero ngayon po mababa ang dineclare nila 5.5 lang. 5.5% gross development products growth in 2023
5.8% growth in 2024, making the second fastest growing economy in Asia. Ha? Talaga ha? Ramdam ba? Ramdam? Ah. Ramdam niyo ba? Pinakamabilis, sabi niya. Second daw in Asia. Second daw, second. Kaso marami nagreklamo mga gutom. Noong nakaraan 63% ang nagsabi sila daw ay gutom. Pero, sabi ng gobyerno, pinakamabilis. Second in Asia sa pinakamabilis na ekonomiya. Galing, ano? Ang galing. Romualdo said inflation eased to 3.2% in 2024, reflection the government focus on economic stability. Mahal nga ng bigas eh. Mahal ng bigas. Di ba? Mabuti nga ang kamatas medyo bumaba na ng konti. Kasi nga tapos na ang tapos na ang Christmas, tapos na ang New Year, kaya siguro wala nang bumibili. Pero mahal pa rin eh. Di ba? Mahal pa rin. Ito. Nabanggit dito ang Maharlika ha, Maharlika. Dali lang ha. Okay, sabi dito ha. He said, the establishment of the Maharlika Investment Corporation, the country's first sovereign wealth fund, is a transformative step in catalyzing in development and attractive strategic investment in critical sectors such as energy, security, digital, infrastructure, and tourism. Totoo ba? Kasi ang pagkakaalam natin, itong Maharlika Investment Fund, hindi pa gumagana ito eh. Hindi pa siya gumagana. Hindi pa nag-ooperate. Kaya nga maraming nagreklamo ng mga eksperto at sinasabi nila na sayang daw ang pera na in-invest dito sa Maharlika Investment na ito. Hindi naman napapakinabangan, nakastock lang. Ito po yung mga pera na in-invest yan, ilinagay dyan, galing sa mga bangko. Tapos pinagmamalaki nito si Romualdez, itong Maharlika Investment Fund na ito. Diyan tayo naguguluhan kasi nga iba ang sinasabi ng gobyerno ni Romualdez, iba ang nangyayari sa ating bansa. Di ba? Sana magtagumpay sila. Yan po ang ating kahilingan. Bilang Pilipino, hangad natin na magtagumpay sila. Kaya tayo nagsasalita ng ganito kasi nga, bigo tayo eh. Nabudol tayo sa mga pangako nila. Nabudol tayo kaya ganun po ating reaction. Hindi tayo naniniwala sa mga buladas nila. Di ba? Ito mga kababayan kasi kamakailan nabanggit nitong Secretary of Justice at nitong si Bersamin, itong issue na naman ng ICC. Makikipagtulungan na raw sila. Makikipag-usap na sila sa ICC. Iba-iba ang sinasabi ng gobyerno patungkol dito sa ICC. Sabi ni Marcos nung una, ayaw makipagtulungan ang gobyerno dahil sa wala tayong obligasyon. Pero ito na naman ngayon, sinasabayan nila ang issue dito sa BICAM report na ito, sinasabayan nila. Sa ating pakiwari, itong ingay na nilika ng gobyerno ito patungkol sa ICC, ito po ay diversionary para lang malihis ang usapin.
issue patungkol sa BICAM report dito ng mga blanco. Kaya lang, hindi ko alam kung alam ba nitong ni Romualdez, alam ni Bersamin, na ang ICC sa ngayon ay merong matinding battle sa Amerika. Noong nakaraan, na-discuss natin ito eh. Kasi nga ang Amerika, si Donald Trump, ay ang US Congress pala, ay nagpasa ng bail para isanction itong ICC. Dahil sa ginawa nilang pagpapaaresto kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang kanyang Defense Secretary. Ay ngayon, nagpasa po ng bill itong US Congress para isanction itong ICC na kung sakali pinaaresto nila, sila po ay isa-sanction ng US, ng Amerika. Oo, ay mabigat po yan. Tapos ang base pa dito sa balita, ito ay galing sa The New York Times or Reuters. May nakalagay US House vote to sanction International Court, Criminal Court over Israel. Hindi yata to alam ni hindi yata to alam ni Secretary Remulla at nitong si Bersamin na may matinding battle ngayon ang ICC laban sa US. At hindi lang yan. Kapag sakaling mag-issue ng arrest warrant ng ICC laban sa mamamayan ng isang bansa na alay ng Amerika, pwede nilang isanksyon. Kasi nakalagay dito, hindi lang ang sakop ng sanksyon na pwede na isanksyon, hindi lang Israel, kundi kasama ang NATO at ang non-NATO ally ng Amerika kasama ang Pilipinas. Sa pwede nilang isanksyon kung sakaling gumawa ng pag-aresto itong ICC. Pwede nila isanksyon. Di ba? Tulad niya, pati financial support ng US, ititigil nila sa ICC. Ano ang pwedeng isanksyon, ipato na sanksyon sa ICC pag sakaling nang aresto sila? Financial. Pwede yan. Pwedeng isanksyon ng US kung sakaling may asset itong taga-ICC sa Amerika, pwedeng passport, visa. Pwede nilang i-cancel. Pwedeng i-freeze. Ganyan po ang laban ngayon ng ICC sa Amerika. Palibasa, kasi itong isyong ito international, kaya tayo mga Pilipino, pag hindi tayo nag-search, hindi natin alam na mayroon palang matinding laban ang ICC sa Amerika. At pwede sila magsara. Dahil ang number one na donor ng ICC ay Amerika, European. At ang karamihan ng European ay alay ng Amerika. Diba? Kaya yan ang matindi dyan. Kaya siyempre, itong taga-ICC magkakaroon din po ng agam-agam, magkakaroon ng takot para mang-aresto. Okay? At kung sakali man payagan ng gobyerno na ipa-aresto ito si Tatay Digong sa ICC, bagamat masakit para sa atin bilang nagmamahal sa mga Duterte kay Tatay Digong na inalay ang kanyang buhay para maging
maayos ang bansa, maging tahimik ang bansa laban sa mga kriminal, kung sakali man ipaaresto ng gobyernong ito si Tatay Digong, ay ako maging proud ako. Proud ako na ang isang Duterte ay inaresto dahil sa kagustuhan niyang ireforma ang bansa. Proud ako na isang Duterte ay inaresto ng ICC hindi dahil siya ay magnanakaw, kundi dahil sa kagustuhan niyang ireforma ating bansa. Yan po ang aking saloobin, yan po ang aking opinion. Magiging proud ako. At ituturing kong hero si Tatay Digong kung sakaling siya ay arestuhin. Ipa-aresto ng gobyernong ito. Okay? Yan po ang aking opinion dyan. Wala eh. Itong gobyernong ito ay hindi ko maintindihan kung ano ba ang nasa utak. Paiba-iba sila. Kung gusto niyo iparesto niyo na. Sabi nga ni Tatay Digong, ngayon na. Bilis-bilisan niyo. Diba? Tama po yan. Yan po aking opinion yan. Magiging proud ako. Inuulit ko, magiging proud ako na ang isang Duterte na gusto lang i-reforma ang bansa, pinakulong sa ICC, hindi dahil siya ay nagnakaw. Okay? Hindi dahil siya ay nagnakaw, kundi sa kagustuhan niya maging maganda, maging maayos ang kanyang bansa. Yan po ang aking saloob. Itong bansang Amerika, ang US, ito yung bansa na napakaraming binibigay ng mga aid sa iba't ibang bansa, mapa-military, financial, mapa-pangkalusugan. Marami silang binibigay ng mga aid. Pero ngayon, base po dito sa balita, ay pinatitigil ni Trump ang bansang binigyan ng exemption, Israel at saka Egypt lang. Ibig sabihin ang Pilipinas kasama po sa pinatigil ang magbigay ng suporta. Mapa-military at financial aid. Base nga dito sa report ng PNA, nakalagay dito, DFA to work with US to assess impact of foreign aid suspension. Okay? So, ang problema dito ngayon, dahil ang ito ating bansa masyadong nag-rely, masyadong umaasa sa Amerika pagdating sa defense. Tapos ipatitigil ng Amerika ang kanilang binibigay na tulong para sa atin. Katulad nito, sabi dito sa report ng PNA, the Department of Foreign Affairs would coordinate with the United States government to assist the potential impact of the President Donald Trump temporary suspension of foreign assistance. The Presidential Communication Office said on Saturday. So, ano ngayon ang impact nito sa ating bansa? Okay? Ano ngayon ang impact sa ating bansa niyan? Kung sakaling, actually nakalagay dito, 90 days lang, 90 days suspension lang ang pinigay na suspension. Ano ngayon, pag halimbawa tinuloy-tuloy ni Trump yan, lalo't hindi niya kasundo
Hindi niya katropa itong ating Pangulo ngayon, si Bongbong Marcos. O, di ba? Biro niya, defense, military, tulong military, suporta financial, health, ang binibigay sa atin ng US. Tapos, masuspindi, sana wag tuluyan, suspindihin. Malaking impact po yan para sa atin. O, di ba? Tulad dyan, itong defense, yung military, kailangan natin. Tapos ipatitigil ng Amerika, ay ba? Kaya nga yung gobyerno natin medyo nagpanic dito. Oh? Kaya nga gusto nilang magipagtulungan sa US government para malaman, para assist itong suspension na ito. Di ba? Yan ang mahirap kapag masyado kang umaasa sa tulong ng Amerika pagdating sa military. Yan ang mahirap dyan. Kaya nga tayo dito, disappointed nung ang ginawa ng Congress sa halip na dagdagan ang pondo ng military para sa modernization, pambili ng gamit, ang ginawa nitong Congress, binawasan pa. Under sa leadership nitong si Romualdez. Kaya tayo po nagulat kasi nga, di ba, nung siya po nag-iikot sa mga kampo ng militar, puro pangako siya. Puro pangako sa mga kasundaluhan, suportahan natin ang sandatahan lakas. Yan ang mga bitawang salita pero nung katapos na budget deliberation, inaprob ang budget, na punong-puno ng kontrobersya, binawasan. Kaya nga, nasasabi natin na wala tayong tiwala bilang Pilipino, wala tayong tiwala sapagkat yung sinasabi nila, mga pangako nila, hindi nila tinutupad. Pinaasa ang military. Kitang-kita natin yan kung paano mangako si Romualdez. Ikot ng ikot sa kampo ng militar, pangako ito, pangako doon. Tapos kalaunan, binawasan pa. Tulad niya, ang US sinuspindi ang tulong. Diba? Kaya nga tayo dito, gusto natin tumayo tayo dapat sa ating sariling paa. Huwag tayong umasa sa US. Tayo mismo at ang ating gobyerno, gusto natin na tumayo sa sariling paa. Yan ang gusto natin. Minsan nga naisip ko, gusto ko Siguro nga mas maganda pa walang presensya ng Amerika sa Pilipinas para baka sakaling maisipan ng gobyerno na tumayo sa sariling paa. Hindi yung umaasa sa Amerika. Katulad yan, ang Amerika hindi stable, hindi consistent, bago-bago kapag mayroong bagong gobyerno, bagong presidente. Iba ang foreign policy. Iba-iba. Diba? Yan po ang ating yan po ang ating sinasabi dito Kaya siyempre, tayo po bilang Pilipino meron tayong sigalot sa West Philippines Kailan meron namang balita, meron namang harassment ng China. Tapos itong ating gobyerno ibang ginagawa sa sinasabi. Kaya nakaka-disappoint. Diba? Yan po ating kahilingan bilang Pilipino. Mahal natin ang ating bansa. Yung kahilingan natin sa gobyerno na tumayo kayo sa sarili yung paa. Tumayo tayo sa sarili nating paa. Huwag tayong umasa sa US. Dahil pag walang tulong ng US, saan ka pupunta? Diba? Yun po yun Kaya lang, dito pagka binatikos natin ang ginagawa ng gobyerno, sasabihin ng ibang tao, tayo daw ay maka-China. Nakanteteng tayo raw ay maka-China. Ang gusto natin ng ating gobyerno, tumayo sa sariling paa para pagsakali wala ang US, wala si Uncle Sam,
tayo mismo, kaya natin tumayo sa ating sariling paa. Ganun dapat. Para matuto tayo, ganun dapat eh. Di ba? Oh. Ganyan po ang ating hinahanap sa ating gobyerno, ganyan. Okay? Maging responsible. Hindi puro ngau-ngau na iba naman ang ginagawa sa sinasabi. Di ba? Ganun po sana, mga kababayan.